Isang mapagpalang araw po muli sa bawat isa po sa atin. Ito po muna tayo para po magbahagi ng salita ng ating Panginoon. At ito po ay ating matatagpuan sa 1 Peter chapter 4 verse 12 hanggang 19. At ito po sinasabi, mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas, na para bang ito'y di pangkaraniwan. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo, upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan. Mapalad kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang espiritu ng kalulatian, ang espiritu ng Diyos. Huwag nawang mangyaring maparusahan ang sino man sa inyo dahil siya'y mamamatay tao, magnanakaw, salarin o pakilamero. Ngunit kung kayo'y nagdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Dumating na ang panahon ng paghuhukom, at ito'y nagsisimula sa mga bayan ng Diyos. At kung sa ating ito nagsisimula, ano kaya ang magiging wakas ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Tulad ng sinasabi sa kasulatan, kung ang tao ay matuwid ay napakahirap maligtas. Hindi kumikilala sa Diyos, paano pa maliligtas? Kaya nga, ang mga naghihirap dahil sa kalooban ay dapat magtiwala sa lumikha at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. Tayo po ay manalangin sa iyo, aming Ama, aming Diyos na lubhang makapangyarihan sa lahat. Tunay po, nagpapasalamat kami sa buhay, sa kalakasan na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa amin. Salamat po, Ama, sa biyaya na patuloy niyong laan sa bawat isa po sa amin. Dakilang Diyos, dalangin ko po na patuloy niyo pong paging dapati ng bawat isa po sa amin. Tago niyo po sa inyong likuran, upang sa ganon ay magkaroon pa rin kami ng kagalakan sa kabila ng mga problema, mga suffering na dumarating sa buhay ng bawat isa po sa amin. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga, magandang hapon po muli sa bawat isa. At ngayon pong hapon ito ay nais ko pong ibahagi sa inyo ang title ay Rejoice in the Times of Suffering. Kailangan po tayo ay magkaroon ng kagalakan sa kabila ng mga problema at mga suliranin. Tayo mga Kristiyano ay hindi ligtas sa anumang problema o suliranin. At ang sulat na ito ay pinapalalahanan na magkaroon tayo ng kagalakan sa kabila ng lahat ng nangyayari sa ating buong buhay. Na itong naranasan natin pandemic ay kasama yan sa pagiging para tayo ay magkaroon ng katapatan sa ating Panginoon. Well, meron lamang tayo ilang bagay na pag-uusapan sa hapong ito, na paano nga ba magkakaroon ng rejoicing sa kabila in the times of suffering. Una na bagay, we must rejoice. Dapat daw tayo ay magkaroon ng kagalakan sa buhay natin. Bakit? Sabi po dun sa verse 12 and 14, mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas, na para bang ito ay di makatuwiran. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa paghihirap ni Kristo, upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan. Mapalad kayo kung kayo kinukutya dahil dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang espiritu ng kalwalhatian at espiritu ng Diyos.
Sabi po ni Peter, yung sulat po ni Peter ay kinakausap niya yung mga mananampalataya. Sabi niya, kailangan mo magkaroon ng rejoice. At sabi doon sa bandang una, mapapalad tayo. Kasi bawat isa po sa atin ay dumaranas ng pagsubok. Bawat isa po sa atin ay dumaranas ng paghihirap. At alam natin itong pandemic na ito, itong COVID na ito ay isa sa mga pagsubok na binigay hindi lamang sa Kristiyano kundi sa lahat ng tao na na dinapuan o tinamaan ng ang bansa, ang bawat bayan at bawat bansa na tinamaan ng COVID ay nagkaroon ng pagsubok na sabi po ni Peter, mapapalad yung mga dumaranas ng mga pagsubok. Ang sabi pa niya, na para bang ito'y hindi pangkaraniwan. Nakita po natin na may mga pagsubok na hindi natin naasahan. Hindi naman natin naasahan na magkaroon ang bansa natin ng COVID. Pero dahil tayo ay mga mananampalataya, magkakaroon tayo ng kagalakan sa buhay natin. And sa halip na tayo ay malugmok, sa halip na tayo ay umiyak, tayo ay magdalamhati, tayo ay mawalan ng pag-asa, kailangan po natin magsaya. Dahil ang Diyos ay patuloy na sa atin ay sumasama. Sabi po sa verse 14, mapalad kayo kung kayo kinukutya dahil kay Kristo. Sapagkat sumasa inyo ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Diyos. Makita po natin na tayo ay sinasamahan pa rin po ng Diyos. Sinasamahan po tayo ng ating pong Panginoon sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Kaya we must rejoice. Kaya po sa buhay po natin, huwag po nating alisin yung kasiyahan, yung pagkakaroon ng kagalakan sa buhay natin. Pangalawa, we must refuse. Sabi po ng talata in verse 15 hanggang 16, huwag nawang mangyaring maparusahan ng sino man sa inyo dahil siya ay mamamatay tao. Mamamatay tao, magnanakaw, salarin o paklamero. Ngunit kung kayo ay nagdurusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Makita po natin na tayo po mga mananampalataya, tayo po mga Kristiyano, sabi po dyan, huwag po natin ikahiya na tayo po ay nare-refuse. Huwag tayong magkaroon ng takot. Sabi dyan, Peter tells us, we have nothing to do ashamed of if we are suffer as Christian. To call someone a Christian in those days would not complement. My friends, if you suffer today, o kung tayo ay nagsasuffer ngayon, kung tayo ay nagkakaroon ng suffering sa buhay natin, ang gusto ng sabi yan ni Peter, you are making a true stand for Christ and do not be ashamed. Huwag tayo mahiya na panindigan natin yung pagiging Kristiyano. Kailangan natin itong tindigan, kailangan natin itong panghawakan. And remember, yung pong pangatlo, we must remember. Tandaan po natin yung sinasabi po ni Apostol Peter na dapat tayo po ay patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon. Sabi po diyan, we must remember, dumating na ang panahon ng paghukom at ito ay nagsimula na sa bayan ng Diyos. At kung sa atin ito nagsimula, ano kaya ang magiging wakas ng mga hindi sumasampalataya sa magandang balita ng Diyos? Tulad ng sinasabi sa kasulatan, kung ang taong matuwid ay napakahirap maligtas, ang di kumikilala sa Diyos, paano pa maliligtas? Makita po natin, tandaan po natin na lahat po tayo ay daranas ng mga pagsubok. Tandaan po natin na lahat po tayo daraan dun sa suffering. But remember this, mga kapatid, tandaan po natin yung sinabi po ng ating pong Panginoon. Napakahirap po na maligtas yung mga taong mabubuti. Pinaghihirapan nila to.
What more kung yung mga tao pa kaya na hindi kumikilala sa mabuting balita, hindi kinikilala yung ating pong Panginoon. Napakapalad natin because tayo po ay kumikilala sa ating pong Panginoon. It is righteous to those who Christ as Savior have so much trouble on the way up to heaven. Think how much more trouble the unsaved are in. They are big trouble. Napakalaki ng trouble natin, mga kapatid. Kasi, isa tayo sa mga pinaghihirapan natin yung kaligtasan. Ang sabi po ni Peter, paano pa kaya yung mga hindi nananampalataya sa Diyos? Paano pa kaya yung mga tao na hindi sumasampalataya at hindi naniniwala sa ating pong Panginoon? Kaya po sabi po ni Peter, kahit po yung ating pong Panginoon, Jesus prayed to those who persecute Him on the cross. He prayed, Father, forgive them, for they not know what they do. Kaya yung panalangin po ni Jesus Christ, nung siya ay pinako sa cross, sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Ganun din yung dapat natin ginagawa doon sa lahat ng tao na nakapaligid sa atin. Doon sa mga tao na alam natin na wala pang Kristo, na hindi kumikilala. Lagi natin silang isama doon sa panalangin. At yung pangatlo, we must rest. Meron tayong kapahingahan. Sabi po sa verse 19, kaya nga ang mga naghihirap dahil sa kalooban ng Diyos ay dapat din magtiwala sa lumikha at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. Makita po natin na ang Diyos po natin ay patuloy na nagiging tapat. Yung ating pong Panginoon ay tapat dun sa ating pong buhay. Sabi po sa Hebrews chapter 13 verse 5, I will never leave you nor forsake you. Hindi niya tayo iwanan ni pababayaan man. Hindi tayo iwanan ng Diyos kasi meron tayong kapahingahan sa Kanya. And sabi po dun sa Matthew chapter 11 verse 28, come unto me, all ye the labor and heavy laden, and I will not give you rest. Sabi niya, kayo lahat na nabibigat ang luba, lumapit kayo sa akin. Bibigyan kayo ng kapahingahan. Pagod na tayo dun sa COVID na to. Pagod tayo dun sa dinaranas natin ngayon. Pagod tayo dun sa lahat na nangyayari sa atin. Pagod tayo kasi halos 2 buwan na tayo ay naka-lockdown, walang hanap buhay. Pero sabi po ng Panginoon, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwanan. And sabi ng Diyos, we must be rest. Kailangan mo ng kapahingahan, punta ka sa akin, lapit ka lang sa akin. Kasi yung kapahingahan nasa akin lamang. At makikita po natin sa Romans chapter 12 verse 19 hanggang 20. Hindi ko po babasahin. Sabi niya, we must continue to do what right in spite of mistreatment. In spite na merong mga tao na nagkakaroon tayo ng hindi maganda sa buhay natin, merong sinasabi sa buhay natin, sabi diyan ng Roma, continue to do what's right. Gawin mo yung tama para dun sa ating pong mga nakapaligid sa atin. Sa akin po magtatapos, mga kapatid. Always rejoice in the time of suffering. Patuloy lamang po tayo magkaroon ng katuwaan, ng kasiyahan sa buhay po natin. Patuloy lamang po tayo na magkaroon ng kagalakan sa buhay po natin. And ang Diyos, hindi siya natutulog. Ang Diyos laging naandiyan. Ang Diyos gagabayan ka. And rejoice lang. Magalak tayo sa lahat na mangyayari sa buhay natin, mga kapatid. Dahil ang Diyos palaging gagabay sa bawat isa po sa atin. Maraming salamat po. Tayo po ay manalangin sa iyo, aming Ama, aming Diyos na lubhang makapangyarihan sa lahat. Ngayon po ang hapong ito kami po ay dumadalangin. At nagpapasalamat din kami sa lahat ng mangyayari sa buhay namin.
lalong higit itong ACQ na extended. Dalangin po namin na ito po ay matapos na. Dalangin po namin yung aming Pangulo na nangunguna sa aming pong bayan, sa aming pong bansa, nangunguna upang pangalagaan ang lahat ng mamamayan ng bansang Pilipinas. Dalangin ko po na patuloy niyo pong samahan ang aming pong Pangulo at lahat ng mga kawani ng aming pong pamahalaan. Nawa dakilang Diyos matulungan po nila ang mga kababayan po namin nahihirapan. Kasama po ng aming dalangin, aming Panginoon, ang pasasalamat sa lahat ng biyaya na patuloy niyo po yung pinagkakaloob sa amin. At kasama po na aming panalangin, dakilang Diyos, ang aming po mga frontliners. Hindi lamang dito sa bansa namin, kundi sa buong mundo na maraming tinamaan ng COVID. Dakilang Diyos, dalangin ko po sa mga frontliners yung divine healing, yung divine protection po ninyo, ang ipagkaloob nyo po sa kanila. Sa mga doctors, nurse, mga staff, mga nagdadrive ng mga ambulansya, mga security, mga kumukuha ng mga basura, mga mga nasa bilihan ng gamot, sa pharmacy, sa mga groceries. Dakilang Diyos, dalangin ko po na samahan niyo po sila. Gayon din ang mga bank teller sa mga remittance na bukas sa mga oras na to para po mahatdan ng serbisyo yung mga tao. Dakilang Diyos, dalangin ko po na kayo po yung magprotekta po sa kanila. At dalangin ko din po ang bayan po ng Santa Cruz. Dakilang Diyos, dalangin ko po na samahan niyo po ang aming pong punong bayan na si Mayor Egay San Luis. Patuloy niyo po siyang pagpalain. Patuloy niyo po siyang ingatan kasama ang kanyang vice alcalde na si Vice Mayor Laarni, na patuloy niyo pong hawakan ang buhay nila. Magkatulungan sila bilang ama at ina ng bayan ng Santa Cruz kasama ang kanilang mga konsehales. Patuloy po namin dalangin ang kahit nawa sila ay magsama-sama upang malabanan po nila yung krisis na dumarating po sa bayan ng Santa Cruz, upang sa ganoon ay patuloy po nila itong magawa sa tulong at biyaya po nyo. At dakilang Diyos, dalangin ko rin po na mahaddan po ng tulong ang mga kababayan po namin na sa bayan ng Santa Cruz na mga pangangailangan po nila. Dalangin din po namin sa iglesia po namin sa dako po ng Santa Cruz, Bagong Bayan, Pantalan, San Juan, Duhat, and Santissima. Patuloy nyo pong pagpalain at patuloy nyo pong hawakan ang buhay ng mga elder, mga diakono, kabataan, kababaihan, mga bata, mga pastor, na patuloy nyo po silang gamitin upang ibahagi yung salita po ninyo. Maraming salamat po at pagpalain nyo po ang bawat isa, at sa lahat na merong tinamaan ng COVID, we claim na yung victory ng panalangin ito ay magkakaroon po sila ng kagalingan dahil ang aming Panginoong Hesukristo ang great healer ng buhay ng bawat isa. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po, and pagpalain po kayo ng Diyos, and stay at home. God bless.